Mapagpalang buhay! Nandito na naman po ang maglolang. Guwapo. At magaganda! Nasaan siya mo? Bait mo na natin sila. Please watch. Like, comment down below, and share. And subscribe! And click the button bell. Para lagi kayong Updated sa aming mga video. Amen. Amen! Amen. Namiss na naman nila tayo. Ilang araw na naman tayong hindi nakapag-vlog. Madami kasi gawa, Masi. Busy. Busy-busyhan. Ngayon, mga ngaruling muna tayo kay Lord. Para dumating na yung ano. O sige, ano? 1, 2, 3. Isang dalagay naglilihim. Batang Lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel. Emmanuel. Isang dalagay maglilihim. Batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel. Emmanuel. Magalang sinilang ang pon. Sa salbahan siya ay makahimlay. Nagpahayag ang mga anghel at isa Diyos. Isang dalagay naglihim. Batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel. Emmanuel. Isang dalagay maglilihim. Batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel. Emmanuel. Nasaan ang Diyos? Nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos. Amen. Natatawa ba? Ngayon ko lang ito nakanta. Amen. Dapat bukas yan uli akatahin natin. O sige. Gusto ni Masi kahit hindi niya maintindihan kasi yung mga salita, no? Sige na. Ay, Yan. Umpisahan mo na ang unang pagbasa at akala ko may sasabihin ka pa, Masi. hindi. Dinji, umuro ka dito. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Isayas. Ito naman ang ipinasabi ni Yahweh kay Akaz. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol. O sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akaz, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin si Yahweh. Sinabi ni Isayas, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Hala. Masih dito.
na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga diyos-diyosan, at hindi sumasamba ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat, kaligtasan. Ipahahayag siya ng Diyos ng walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 38. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David. At Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, suma sa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niluloob ang Diyos para sa iyo. At ngayoy maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth
sa kabila ng kanyang katandaan at siyang itinuturing na baog ay nasa ika-6 na buwan na. Wala ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumako na agad tayo sa paliwanag. Napakahaba po ito. Ang mahal na Birheng Maria. Ang laki ng respeto ng Diyos sa mga tao, hindi niya inililigtas ang mga tao kung ayaw nila. Ang tagapagligtas man ay kinakailangan ding naisin at tanggapin ng isang ina. Buong laya at buong kaluubang tinanggap ng isang dalagita na maging lingkod ng Panginoon. Kaya't naging ina siya ng Diyos. Maria ang pangalan ng Birhen. 2 beses na ginagamit ni Lucas ang salitang Birhen. Bakit Birhen at hindi dalagita o babae? Tinutukoy lamang niya ang mga salita ng mga propeta na nagsasabing tatanggapin ang Diyos ng Birhen ng Israel. Sa loob ng mga taon, pinagtiisan ng Diyos ang di mabilang na pagtataksil ng kanyang bayan at pinatawad niya sila sa kanilang mga kasalanan. Pero sa pagdating ng Diyos na tagapagligtas, isang bayang birhen ang dapat tumanggap sa Kanya, na hindi ibig sabihin kailangan nilang isa-isang tabi ang sarili nilang mga ambisyon para ilagay sa mga kamay ng Diyos ang kanilang kinabukasan. Isang pusong birhen o bago at hindi laspag sa karanasan ng iba pang mga pag-ibig ang dapat tumanggap sa Diyos. Batay sa propesiya ni Isayas, Kabanata 7, talata 14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Marami ang naniniwala kahit na sa panahon ni Jesus na ang Mesiyas ay isisilang ng isang birheng ina. At ngayon, sinasabi nga sa atin ni Lucas, si Maria ang birheng magsisilang sa Mesiyas. Paano mangyayari ito? Tinitiyak ng anghel na hindi kay Jose magiging anak ni Maria ang sanggol. Ang mismong nasa Diyos na inianak ng Diyos at anak ng Ama. Basahin po natin ang John 1:1. John Kabanata 1, talata 1.
Sa pasimula pa'y naroon na ang salita kasama ng Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Amen. Ang isisilang ni Maria at ang paglilihi sa kanya sa sinapupunan ni Maria ay walang iba kundi ang pagdating ng Diyos sa ating daigdig. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Binabanggit sa mga banal na aklat ang ulap o hindi na pumuno sa templo. Basahin po natin sa Unang Hari, Kabanata ano ba yun siya? 8 talata 10. Pag lumalabas ang mga pari mula sa banal na lugar, napupuno ng ulap ang bahay ni Yahweh. Tanda ng presensya ng Diyos na bumabalot at nagsasanggalang sa banal na lungsod. Basahin po natin sa ano ba yun? Sira? Okay. 24 talata 4. Sirak, Kabanata 24, talata 4. Nananahan ako sa kaitaasan at nasa haliging ulap ang aking trono. Sa paggamit ng paglalarawang ito, gustong sabihin ng Ebanghelyo na si Maria ang magiging tahanan ng Diyos. At sa pamamagitan ni Maria, isinasagawa ng Diyos ang kanyang mga plano kay Maria. Unang nananahan ang Espiritu Santo at hindi sa anak nito. Pagkat naglihi siya sa kapangyarihan ng Espiritu, gaya ng nakaugalian na nating sabihin, dahil hindi ito gawa ng isang lalaki, ipinaglihi ni Maria at Jesus sa bisa ng kanyang ganap na pakikipagniig sa bugtong at walang hanggang salita ng Diyos. Ipinaglihi ng Diyos, salita ng Ama. Ano ba yan? Ipinaglihi si Jesus ng Birhing Ina, pero bago dumating ang anghel, naisip na kaya ni Maria na italaga sa Diyos ang kanyang pagkabirhen. Walang sinasabi ang Ebanghelyo hinggil dito, liban sa salita ni Maria, di ako ginagalaw ng lalaki. Alalahanin natin na si Maria ay nakatakdang ikasal at naipangako na kay Jose. At ayon sa batas ng mga Hudyo, itinuturing na rin silang mag-asawa. Basahin po natin sa Mateo, Kabanata 1, talata 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo.
Kaya sa ganitong kalagayan, walang kabuluhan o mahirap ipaliwanag ang kanyang mga salita kung hindi desidido si Maria na manatiling birhen. Marami ang nagtataka sa ganitong desisyon ni Maria. Paano niya maiisip na manatiling birhen sa buhay may asawa, lalo na sa isang bayang walang pagpapahalaga sa pagkabirhen? Kaya kapag nababasa sa Ebanghelyo ang pananalitang mga kapatid ni Jesus, natural lamang na maisip ng marami sa mga nasa Ebanghelyong di Katoliko na nagkaanak pa si Maria pagka panganak niya kay Jesus. Na ipaliwanag na natin ang lungsod dito. Lungsod? Ano na? Tungkol Sana ba ako? na ipaliwanag na natin sa Panganak niya kay Jesus. Na Na ipaliwanag na tungkol natin dito. ang tungkol dito sa Marcos, Kabanata 3, talata 31. Ano ba yan? Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Ang nakalulungkot ay gusto lang talaga ng mga taong iyon na pabulaanan ang pagkabirhen ni Maria. Marapat lamang na maging birhen ang mula pa sa simulay pinili na ng Diyos para tumanggap sa kanyang bugtong na anak sa bisa ng ganap na pananampalataya. Siya na magbibigay kay Jesus ng dugo nito ng pamamanang mga ugali, karakter at ng unang edukasyon ay siguradong lumaki sa lilim ng makapangyarihan, tulad ng isang natatagong bulaklak na walang sinumang nagmamay-ari at tinalikuran ang lahat liban sa Diyos na buhay. Kaya siya ang magiging huwaran sa lahat dahil tinalikuran din ng sinumang sumasampalataya ang maraming bagay sa iba't ibang antas ayon sa misyon ng bawat isa para tahakin ang landas ng Diyos lamang ang tanging gantimpala. Para sa isang sumasampalataya, lalaki man o babae, di pambihira ang ganap na pagwawaksi sa sex. Maraming halimbawa ng mga kabataan na mula pagkabatay pagkabatay nakadama na mas diritsong daan para mas mapalapit kay Jesus ang daang ito ayon sa Ebanghelyo. Praise God, hallelujah. Palinawin mo ang aking mata, Lord. Pwede ba namang mas kulang pa sa talino si Maria kaysa kanila? Di niya madama ang mga bagay na makadiyos? Wala kaya sa kanyang hinagap ang sasabihin ni Jesus hinggil sa pagkabirhing pinili ng dahil ng Espiritu Santo sa natatanging
paraan na siyang hininga ng pag-ibig ng Diyos. Kakailanganin sa kanya ni Maria ang mga mapagmahal. Kakailanganin pa kaya ni Maria ang mga mapagmahal na yakap ni Jose? Kung ibinibigay sa atin ng kasaysayan ng Iglesia ang napakaraming halimbawa ng silusong pag-ibig ng Diyos sa mga naging kaibigan niya at mga santo, alangan namang mas kaunti pa ang hihingin ng Diyos sa kanya na puno ng grasya. Irresponsable at hangal ang mga di nagpatuloy sa tradisyon ng mga apostol na nagpapahayag na naging birhen at nanatiling laging birhen si Maria. Ibababa ba natin ang mga halagat hanggang gawa ng Diyos sa kanya lamang natin nating intindihin o gawin. Para may iba rin boses mo. ang pagbabalita. Si Maria lamang ang makapagbabahagi sa iglesia sa simula nito ng misteryo ng paglilihi kay Jesus. Paano niya maipapahayag ang gayong kalalim na karanasan at paano ito maisasalaysay? Hindi sa pamamagitan ng mga pangitain. Ang pakikipagkomunikasyon ng Diyos sa kanyang mga dakilang santo at mga propeta, o kung may pangitain kung may pangitain man, hindi ang mga ito ang pinaka-importante. Nagaganap ang lahat sa isang matalik na pagniniig ng dalawang kalooban. Iniuukol ng Diyos ang kanyang salita. Iniuukit. Inuukit ba? Sorry. Iniuukit ng Diyos ang kanyang salita sa kaibuturan ng pag-iisip. At ang kanyang grasya ang nagbibigay kakayahan sa espiritu ng kanyang mga lingkod upang buong puso nilang matugunan ang inaasahan ng Diyos. Kaya sa kanyang pagsulat, kinailangang gamitin ni Lucas ang mga salita at paglalarawang pambiblia na mas madaling makapagpapaliwanag sa karanasan ni Maria sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Isang karanasang di maipapahayag sa salita ng tao. Ang Anghel Gabriel, ayon sa paniwala ng mga Hudyo ng panahong iyon, 7 anghel lamang na may pinakamataas na ranggo ang pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. At tinawag nilang Gabriel ang
ang sa oras Isa tama. sa kanila. Isa sa kanila. Ayan, Gabriel ang isa sa kanila. Ito ang nasa aklat ni Daniel na nagbabalita sa oras ng kaligtasan. Basahin po natin sa ano yun? Daniel, Kabanata 8, talata 16. At mula sa pampang ng ilog ulay ay narinig ko ang isang tinig na tao na nagsabi, Gabriel, ipaliwanag mo sa taong ito ang pangitain. Sa Kabanata Siyam, Daniel din. Siyam, Kabanata Siyam, talata 21. Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad malapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Kaya sa paglalahad ng Ebanghelyo tungkol kay Gabriel, ipinaliwanag lamang nito sa atin na para kay Maria. Nagsimula ang lahat ng may katiyakan na iyon na nga ang lugar at sandali ng pagdidesisyon sa kahihinatnan ng mundo. Ika na. Matuwa ka. Ito ang masayang pagbati ng mga propeta sa dalagang Sion, na ibig sabihin pamayanan ng mga abang naghihintay sa pagdating ng tagapagligtas. Basahin po natin sa Sofonias, Kabanata 3, talata 14. At sa Zacarias, talata siyam, kabanata siyam, talata siyam. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. O Sion, magdiwang ka sa kagalakan, o Jerusalem, ilakas mo ang awitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ay kanyang sinasakyan. Puspos ng grasya. Pus ka na? Minamahal at kinakalooban ang mas eksaktong kahulugan ng salitang ginagamit sa Ebanghelyo. May iba pang mga minahal at pinili at kinalugdan ang Diyos. Pero ngayon ito mismo ang nagiging pangalan ni Maria. Nabagabag siya sa pananalitang ito, pero hindi takot ang sinabi rito, tulad ng pagtanggap kay tama ba? Tulad ng nangyari.
Kaidlip ako. Nabagabag siya sa panalitang ito, pero hindi takot ang sinasabi rito. Tulad ng nangyari kay Zacarias, Kabanata 1, talata 12. Nang magkagayon, sinabi ng anghel Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo papahihirapan ang sa lahat, hanggang kailan mo pahihirapan ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda. 70 taon na pong silang nagtitiis. Mula sa unang sandali ng pagkagising ng Espiritu ni Maria, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay inspirasyon sa lahat ng kanyang desisyon. Kaya hindi nagbubunga ng takot ang pagpapahayag sa kanya ng Diyos. Pero naliligalig siya sa mga salita ng Diyos na nagbubunyag ng kanyang wakas, katulad na nagbubunyag ng kanyang walang katulad na bukasyon. Nagbubunyag ng kanyang walang katulad na bukasyon. Maglilihi ka. Nabanggit na natin na tinutukoy ng pangungusap na ito ang propesiya ni Isaias, Kabanata 7, talata 14. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat, at ang mga Amoreo ay nakipagkasundo sa mga Israelita. Akala ko 16 kasi hindi sinlat 16. Ibinalita na ko. Saan? Ibinalita na ang Isayas. Ibinalita noon ni Isayas ang magiging Emmanuel, na ang ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. Pangangalanan siyang Jesus ni Maria, na nangangahulugang tagapagligtas. Maghahari siya sa angkan ni Jacob o bayan ng Israel. Magpakailanman, isang paraan ito ng pagsasabing si Jesus ang tagapagligtas, ang anak ni David, na ipinahayag ng mga propeta. Ano ba yun? Sa'yo to? Yan. 2 Samuel. 2 is? Ewan yan. 2 is 7:16. Teka, anong binasa ko kanina? Isaias yun, di ba? Mali ako. Samuel, ano? Dito. Ngayon, ulitin mo na naman to. Ha? Yan. Hindi, ulitin mo yun. Ulitin pa? Oo. Ganyan. Yan. Ito pala yan eh. Ito nga. 7:16. Yan. 16.
magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at manatili ang iyong trono. At sa Isaiah 9, ang kabanata siyam, talata 6. Kabanata 6, talata Siyam. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, magiging dakila siya, pero di pagiging dakila sa harap ng Panginoon, gaya ng sinasabi tungkol kay Juan Bautista na isang tao lamang. Basahin po natin sa Lucas, kabanata 15. Magiging dakila nga siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak, ng ubas o ng butil at mapupuspos siya ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Anak ng kataas-taasan at anak ni David si Jesus, ang hinihintay na Mesiyas o tagapagligtas. Basahin po natin sa yun kanina yun. 7:40 naman. Samuel, ikalawa. Samuel, ikalawa. Samuel, kabanata 7, talata 11, 4. Nabawi ng Israel ang mga lungsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat, at ang mga Amoryo ay nakipagsundo sa mga Israelita. Salmo. Basahin din natin sa awit, kabanata 2, talata 7. Ipahahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ang tinutukoy ng dalawang katangiang ito, kaya nilinaw ng teksto na mula sa angkan ni David si Jose. Tingnan ang paliwanag sa Mateo kabanata 1, talata 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na
dala niya ay mula sa Espiritu Santo. Ang lingkod ng Panginoon. Narito ang utusan ng Panginoon, hindi huwad na pagpapakumbaba ni Maria ang mga salitang ito, kundi pagpapahayag ng kanyang pananampalataya at pagpapaubaya ng sarili sa Diyos. Mula sa kanya isisilang ang kapwa magiging utusan na ibinalita ng mga propeta. Basahin po natin sa Isayas 42, 42. Isayas Kabanata 42, talata 1. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Sa ano rin yun? 50. 50. Kabanata Nata, 20. Limang po, 50. talata 4. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Sa Kabanata 52, 52, talata 13. Yan. Buti na iksi lang. Ano nga ulit masis, ha? 52. 52. Talata. Tatlong ay 13. 52. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y... Te. Tama. Bakit? 13. Ayan na nga. Ayan. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y tatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. At bugtong na anak. Basahin po natin sa Hebreo, buong kabanata 1. Buong kabinata. Buong kabinata. Kabanata 1, buo. Oh, ganun din yun. Imasi naman. Buot. Sabi mo, buong kabinata tapos isa. Isang buong Buong Isa. kabanata 1. No. Imasi, tama. Sige na. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakita sa anak ng kaluwalhatian ng ating kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang
dinisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa mga anghel, tulad ng pangalan ng ibinigay sa kanya ng Diyos na ay higit na dakila, sapagkat kailamay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. At nang isusugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ako ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ay maghaharing may katarungay iyong mahal sa masamay na mumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili higit sa sinumang hari, kagalakang nagtatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ng lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas, at ililigpit mong gaya ng isang balabal, at tulad ng damit, sila'y papalitan, ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo, magpakailanmay. Hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Marami ang nagkakamali tungkol sa salitang utusan, na ang tingin nila sa Diyos ay parang isang makapangyarihang gumagamit sa kanyang mga lingkod para sa sariling kapakanan, nang hindi man lamang tumitigil sandali para tingnan sila't mahalin. Para sa kanila'y Ma'am, 100%. Thank you. Para sa kanila'y mababawasan ang kadakilaan ng Diyos kung bibigyan niya ng tunay na responsibilidad si Maria, pagkakatawang tao ng kanyang anak, at kung gagawin niyang marapat si Maria sa kanyang anak,
ayon sa kanila'y likas sa Diyos ang magdesisyon, kumilos at lumikha ng hindi tayo kasama, pagkat mga instrumento lamang tayo ng Diyos. At kailangan lamang ng Diyos si Maria para bigyan ng katawang tao ang kanyang anak. Pero lubha itong salungat sa diwa ng Biblia na nagbibigay diin sa mga pagsisikap ng Diyos na makapiling ng mga tao. Basahin po natin sa Dio. Sino ba? Dito, Ramia. Kabanata 4, talata 7. Ako naman sa Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Tapos na? Opo. Verse 8:31. Nagagalak sa kanyang sandaigdigan at nalulugod sa mga anak ni Adan. Hindi kailangan ng Diyos ang isang babae para gumawa ng katawang tao, kundi isang ina ang hinahanap niya para sa kanyang anak. At kailangang mahalin siya ng Diyos kaysa alinmang nilalang para maging tunay na ina ng kanyang anak, si Maria. Kaya tinawag si Maria na puspos ng grasya. Tinatawag nating grasya ang kapangyarihan ng Diyos para pagalingin ang ating espiritu, para ipunla ang disposisyong sumasampalataya at gawin tayong bukas sa katotohanan upang isilang sa atin sa natural at di inaasahang paraan ang tunay na pagmamahal. Ang yun, mayos. Ang nanggaling sa Diyos na buhay para mamulaklak sa lupa ang tinatawag nating grasya. Basahin po natin sa Isayas, Kabanata 45, talata 8. At sa Salmo, Salmo ba ito? Kabanata 85, talata 11. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito, maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Sa balat ng lupay, sadyang maghahari itong katapatan, mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Tunay na puspos ng grasya si Maria, pagkat sa kanya isinilang si Jesus, kung paano siya isinisilang sa Ama. Anak niya si Jesus hindi lamang sa laman na isang anak na kaiba at malayo sa kanyang ina, gaya ng paniwala ng maraming di Katoliko. Ngunit anak siya ng kanyang kaluluwa at ng kanyang pananampalataya, dahil siya ang lingkod ng Panginoon
na siyang naniwala. Basahin po natin sa Lucas. Ito na yun. 1 kabanata. Ano? Ayan to. Yes. 45. Yes. Asan na? Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Balik mo na. Teka. Hindi. Ayun. Ay, oo. At ginawa ng Diyos ng mga dakilang bagay. Basahin po natin sa Lucas, Kabanata 1, talata 49. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Amen. Amen, Lord. Nadidistract tayo. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Purihin natin ang ating Diyos. Kaya naiintindihan ng iglesia na may natatanging lugar si Maria sa gawa ng ating kaligtasan. Siya ang kahanga-hangat, walang katulad na gawa ng Diyos na niloob niyang gawin sa simula ng muling paghubog sa sangkatauhan sa pagkakahawig sa Kanya. Kasama ng anak ng Diyos na naging tao, si Maria ang nilalang na itinaas ng Diyos at inilapit sa Kanyang sarili upang sa Kanya'y maibigay niya ang Kanyang sarili sa mundo. Kasama ni Kristong bagong Adan, basahin po natin sa Roma, Kabanata 6, talata 6. Ikaw, DJ? Iyo ka? Hindi, kaya Sa iyo rin? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Basahin rin natin sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 45. Silang. Sila, kakainin mo. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Baka masira yun. Basa. Uy, Masisira yan. Ang huwag mo paglaruan yan, hindi laruan. siya ang tunay na ina ng mga buhay. Ang ina ng bagong paglikha, di tulad ni Evang makasalanan. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Tingin sa taas. Sabi ko na nga ba, gaganto kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Purihin natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Amen. Gandang Pasko. Lord, thank you. Thank you po talaga. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Ganda po ang aming Pasko ngayon. Lord, salamat sa regalo mo. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Ano, mag-share tayo? Sharing time na. Magkakaroon na si Masi bagong mata. Yay! Thank you, Lord. Oh, thank you.
Iiyak na ito. Lord, thank you po talaga. Ah, Lilinaw na ang aking mata. Thank you, Lord. tagumpay. Tagumpay. Amen. Papakabait na ang aking apo si Dide. Magpapakabit na pa. Sige na. Basta, sharing time na. Sharing time, wala nga ako ma-share. Ang Wala tagal kang na. may share. Oh, tagal. Wala isang ano. Kasi sa Pasko may Ikaw Masi, mag-share ka. Meron talaga Masi. Masi. Tayin mo na lang. Bili agad siya. Hindi na lang Bukas ka na. Bukas ko daw nila. Eh, hindi pa nga ako sumaod kay Whitey. Amen. Amen. Thank you, Lord. O ano? May nakita ko sa paliwanag mo Masi. Ano? Ano? Tama-tama. Buti ka mo, pinansin namin. Tulog siya. Ano na? Ang haba. Ang haba po ng ating, ano, no? Ang ating paliwanag. Napakahaba. Kala ko sasabihin mo na yung haba ng ihi ni Jan Jan. At ang haba rin ng ating paghihintay. Amen. Pero kung sa totoo lang, maigsi lang yun na paghihintay. Pero dahil sa napakarami po tayong obligasyon na dapat anuhin, intindihin, napakahaba na yun sa atin dahil kinukulit na tayo. Amen. Kaya nga Lord, thank you. Salamat po talaga, Panginoon, sa biyayang kaloob po ninyo sa amin. Thank you Lord sa regalo mo sa amin. Dahil ngayong darating na yung kaarawan ay magiging masaya ang aming buong pamilya. Hindi Amen. na katulad ng dati na ano, Amen. kunti-kunti lang handa. Madami talaga handa, no? Amen. Paghahandaan natin ang kaarawan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na siya ang ating tagapagligtas. Amen. Amen. More blessings to come. Ano na sasabihin natin? Di na tayo mag-share kasi Ang haba. ang haba, no? Pero wala nga rin ako maisip na share dito. Nawala gutom ko Masi. Kanina pa ako nagugutom. Ito. Ikaw, ate. Ang dami ditong ma-share kung tutuusin. Matuwa ka. Ito, Matuwa Ayun, ka. Masi yung sasabihin ko sa'yo. Di ba? Kailangan nating matuwa dahil dininig ng ating Panginoon. Sakto talaga po. Sumakto nga yung nabasa mo yan. Oo. Sumakto po ang Ibanghilyo ngayon ay matagal na rin po namin may hinihintay po kami na parang napakailap sa amin. Ngayon, dumating siya. Ito, habang nagbabasa kami, merong nangyari na himala. Naisip ko Himala. nga rin yung Masi. Ibig sabihin Sabi ng nga, Masi. matuwa ka. Kaya matuwa tayo, no? Dahil dininig ng ating Panginoon ang lahat naming mga kahilingan. Kahilingan naming lahat. At ito rin, huwag kang matakot. Naku, ito. Huwag kang matakot. Nung nakaraang araw, mga daan, dumaang araw talagang nanginginig. Nanginginig po talaga ako. Minsan talaga nararamdaman ko kahit ayaw ko mang matakot. Dahil sa mga sinasabi ng mga tao, ang paa ko po ay nanginginig. Pero pinangahawakan ko ang pangako ng ating Diyos. Kaya, yun, saglit lang na panginginig yun. Pati nga kanina. Dahil ang pinangahawakan ko po talaga ang pangako ng ating Diyos.
na kami ay kanyang lahat tayo ay makaranas dyan sa pangako ng ating Diyos. Yun ang pinangahawakan ko, kaya po hindi po ako natatakot. Lalo na yung mga tumatawag na sa amin na ganun. Kinukulit na kami, ganun. Kasi di ba nagdasal ka kanina? Oo. Yes, nagdasal talaga ako kanina. Oo. At salamat sa Diyos. Talagang dininig na niya ang aming mga panalangin. Thank you, Lord. Kung sino mang makasubaybay dito sa aming sa aming vlog, pwede na ba? Pwede na ba tayong mag-reveal? Kasi sa sunod na. Pwede na ba? Susunod na lang kaya, Mas. Oh, sige, Sa sunod na. sa sunod na. Siguro, Mas, Pagandahin lang natin ang tas. siguro, Mas, talaga na ngayong araw gaganapin yung ganun niya. Oo, Tapos, kasi kasi parang may kumulabit sa atin na ganun na, ayun, tignan natin ganun. oo. Tapos, yun lang. Biruin mo, kanina nga sabi ko, akala ko, buti narinig namin, kung hindi. Thank you, Lord, talaga. At saka, buti na lang, sabi ko, Janine, tingnan mo nga yun. Sabi ko ganun. Tumunog yung cellphone. Tingnan mo nga yun. Yung pagtingin ni Janine, ay buti na lang, ay si Ate Janine, ay meron na ring isip sa sabi ko, tawa, ibigay mo kay mama mo. Lord, thank you for blessing. Thank you po talaga, Lord. Maraming salamat. Dahil alam namin na hindi po mo po kami bibiguin. Thank you po talaga, Panginoon. Dahil ito po yung magiging daan para kami ay makalaya na sa aming kahirapan at pagkakautang. Thank you, Lord. Thank you. God bless us all. God bless, God bless us all. God bless us all. God bless us all. Si Ay, si parang Aba walang na. magagalit.